Hello everyone! Welcome to my vlog. Pakilala muna tayo. Ako po si Shirley. Ito po ang aking YouTube channel. Ngayon po tayo ay mag-unboxing ng bike. Pang-exercise po ng aking mister. Ayan. Ayan, dumating na po siya, dineliver po siya. Kasi malaki siya kaya truck ang nag-deliver sa kanya. Yan, shout out po sa nag-deliver. Maraming salamat po. Yan. Sinukonfirm po talaga nila. Pinipicturean muna nila bago talaga iwan nila na okay ang deliver sa amin sa bahay. Anyway, shout out na rin po sa aking mga nanonood po dyan. Sundan nyo po ang aking video at tapusin nyo po. Maganda po itong aming na order sa Lazada. Kung gusto niyo rin pong mag-order nito, ibababa ko po ang link para pwede niyo rin pong makita at magustuhan niyo rin po. Kasi masasabi ko po dito na magre-rate po tayo ng 10 out of 10 is 9. Okay po siya. Na-deliver po siya ng maayos at kompleto naman. Ayan, ina-assemble din po siya ng anak ko. Actually, pwede po ito kahit saan mga pag-exercise po natin. Pero dahil ang mister ko po ay stroke po siya, yung lakad po niya medyo mahina ngayon, yung tuhod niya. Kaya dito na lang po siya sa bahay, instead na maglakad po siya sa labas kasi nawawalan siya ng balance. Dito na lang po namin siya sa bahay, pinag-exercise. Kasi po hindi ko na siya masasamahan kung maglalakad-lakad pa siya sa kalsada. Baka mawalan siya ng balance, matumba siya. Kaya dito na lang muna sa bahay. Tapos nagte-therapy po siya. Sa barangay na lang kami nagte-therapy. Dati kasi dami na namin pinag-therapyhan. Parang hindi namin natatapos. Siguro kaya hindi gumaling. Eto sa barangay, at least kahit na wala na kaming babayaran, donation lang. Doon sa siguro nakatatlong therapy kami, malaki-laki na rin ang nagastos namin. Ngayon kasi medyo parang una kasing stroke ng mister ko, maganda pa yung lakad niya . Siguro na pangalawahan siya ng stroke kasi umuulit daw po yung stroke. Kaya yun, nung parang napansin namin na yung lakad niya, nawawalan daw siya ng balance. Kaya ngayon, meron siyang tungkod. Tapos yung balikat niya, masakit. Masakit na hindi niya maitaas ng katulad na sa atin na normal na itataas natin ng mataas. Sa kanya, kalahati lang. Kasi matigas nga ang ulo ng mister ko. Ang hirap pagsabihan. Sabi ko nung una pa man na malakas-lakas pa siya, sabi ko, galaw-galaw, mag-exercise. Hindi, wala, tamad. Lagi lang nagsiselfone. Mahirap talaga pagka may ganyang nai-stroke. Kung hindi ko naman tutulungan na aasikasuhin, hindi lalong lalala. Ayan, kaya puti na lang binigyan siya ng pera ng anak niya. Sabi nga, bibili raw siya ng bike para yung tuhod niya lumakas. Yan, exercise siya sa bahay na lang. Yan, buting anak ko, siya na lang nag-assemble. Yan yung anak kong lalaki, bunso ko yan. Madali namang assemblein. Sa online na lang din namin siya binili para hindi na hassle na pagbitbit. Okay naman yung mga materyales, nabuo naman at wala namang kulang. Kaya nga 10 out of 10, 9 muna. 9. Syempre, hindi naman siya perfect. Hindi naman siya perfect na 10 of 10. Pero maganda po siya. Kahit ako, pwede ko siyang gamitin para mapawisan ako. Kasi ngayon, hindi na ako masyadong nakakapag-zumba. Kasi parang feeling ko, pagod na pagod ako. Kasi hindi na siya rin dati. Kasi siya ang namamalengke sa amin. Pero nakakapag-e-bike pa siya . Kaya pa niyang mag-e-bike. Ngayon, nahahatid niya ako sa palengke, pero hindi na siya bababa sa e-bike. Hindi na siya, stay lang siya doon. Ako na lang ang papasok sa palengke.
Ako na lang ang mamimili kasi dati pwede siyang mamalengke, hindi na ako sumasama eh. Kaya medyo pagod ako. Tapos pagka hahatid mo yung bata, lahat ako na. Dati natutulungan niya pa ako sa bahay kapag namalengke ako. Pagka magluluto ako, hihiwain niya yung mga sahog, nakakapaghiwa-hiwa siya. Ngayon yung totally hindi na talaga eh. Yung kamay niya masakit. Tapos para daw mabibitiwan niya yung mga hawak niya. Kaya yan. Kasi may iniinom siyang gamot noon, tinigil yata niya. Sabi ko kasi, diabetic kasi siya eh. Sabi ko, balik na kami sa doktor, magpa-follow up para ano namin kung kamusta ba yung sugar niya. Ayan, ayaw sumunod sa akin. Lumipas pa ng 1 taon bago ulit kami bumalik sa doktor. Ngayon, nagpa-laboratory kami. O bukas pa lang babasahin yung resulta ng laboratory niya kung mataas ba yung sugar niya, cholesterol niya, tapos ini-ECG din siya para sa puso kasi meron siya sa puso na eh. Para makita namin kung ano na ulit yung nangyayari sa kanya. Ang hirap nga pag pinagsasabihan mo siya na balik na tayo sa doktor. Ayaw. Sa kanya yung nasusunod. Ngayon may nararamdaman na. Yan, kaya lang sumunod. Lumipas pa ng 1 taon. Noong una siyang na-stroke, sabi niya hindi naman daw siya stroke. Ayaw pang magpadala sa doktor. Kung di mo pa pinilit, lumipas pa ng unang stroke niya last year pa, February. Ngayon, ano na ngayon? June na tayo ngayon. 1 taon na. Biri mo yun? Kaya mahirap talaga may alaga kang matigas ang ulo. Sabi nila ganun daw talaga pagka na-stroke, kailangan uunawain daw, habaan ko pasensya. Ganun na nga lang ang ginagawa ko. Hinahabaan ko na ngayon yung pasensya ko sa kanya. Kung minsan napapagsabihan ko, sabi ko, sarili mo na lang. Minsan sabi ko, mag-exercise ka naman. Kasi sarili mo na lang aasikasuhin mo. Hindi mo pa magawa. Lagi ka lang nandiyan sa kwarto. Nood ka lang ng nood ng TV. Tapos magse-cellphone. Pag napagod, cellphone. Pag napagod, TV. Tapos tatayo, kakain na lang. Inom ng gamot. Minsan nakakalimutan pang inumin yung gamot. Kaya ako nagagalit. Napapagsabihan ko. Sabi ko, galaw-galaw din. Kaya ka lalong tumitigas yung braso mo, yung kamay mo. Dahil hindi mo nga ginalaw, hindi mo in-exercise. Ngayon, tumigas na. Sabi nung nagte-therapy sa kanya, yung braso niya, frozen shoulder niya na na-stroke, matigas na. Lalong titigas yan at masakit yan pag hindi pa niya in-exercise, hindi niya ginalaw. Ngayon, bumili rin kami ng pulley. Yung pulley, yung lubid. Ayan, bumili rin kami nun para may exercise niya yung kamay niya. Naku po. Ewan ko na lang kapag hindi pa niya yan pinagtiyagaan. Di bali sana kung may ginagawa ka. Wala namang ginagawa. Ang tamad-tamad pang mag-exercise. Kaya sabi ko sa kanya, tingnan mo yung mga na-stroke. Diyos ko, wag naman sana maging ganyan ka. Mabuti ka pa, nakakalakad ka, maayos pa yung salita mo, diretso pa. Yung iba, di ba? Salita, bulol-bulol na, tapos nakahiga. Siya, okay pa siya. Apektado lang sa kanya yung kamay niya, masakit, hindi niya maitaas. Tsaka yung lakad niya, hindi na normal. Pero kung ikukumpara sa iba yung nakikita kong na-stroke to, Diyos ko po, naawa ako. Kaya sabi ko, Ronald, ingatan mo naman yung sarili mo kasi di ko lang masabi sa kanya, pagod na rin ako. Pero sa totoo lang talagang napapagod ako. Pero hindi ako kailangan sumuko eh. Hindi ako kailangan. Normal siguro yung mapapagod ka eh. Pag napagod ka, magpahinga ka. Pero yung susuko ka at magkakasakit ako para sa kanila, hindi ako pwedeng magkasakit. Kasi pag ako ang nagkasakit, paano na? Hindi ko na sila lalong maaalagaan, hindi ko na sila maasikaso. Meron pa akong isang batang inaasikaso rin araw-araw pag lalo na may pasok na sa school. Hahatid mo yan, susunduin mo yan, asikasuhin mo. Kaya nagpapalakas ako. Kahit napapagod ako, pag napagod ako, pahinga ko lang.
Mamaya malakas na ulit ako. Pero minsan talagang di mo masisisi na minsan magagalit ka, magiginit ulo mo eh. Pero ganun lang naman ako. Pagkatapos na mawawala na. Ganun talaga. Kaya pag may stroke ka talagang na pasyente, mas mahaba pa yung pasensya ko. Anyway, mahaba na yung kwento ko. Ayan, nabuo na yung bike. At shoutout na rin po sa aking mga ka-team survivor. At sa mga nakakapanood po ng aking video, shoutout din po sa inyo. At maraming salamat po sa support nyo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe and like and share and comment na din po. Malaking tulong na rin po sa amin yan sa pag-comment nyo and pag-like and share. Thank you po sa inyong lahat. Yan yung aking apo. Tumutulong siya sa kanyang Tito Ryan. Siya ang nag-aasikaso. Ako naman na nagbibideo para makita nyo. At kung magustuhan nyo naman po itong bike na to, nandyan po yung link. At yung link ng pulley, ayan, sinetesting na niya. Ayan. Yung para sa tuhod niya yan. Ayan, binidyo ko rin siya. Ayan, yung isang kamay niya, kung makikita nyo, masakit po yun, hindi nakahawak. Hindi siya nakahawak. Yun yung isang kanan kamay niya. Ayan, yan ang masakit sa kanya. Pasensya na kayo, medyo wala siyang t-shirt yan. Kasi naiinitan siya, sobrang init. Ayan naman yung pulley. Yan, in-order ko rin yan. Nandyan din po ang link niyan. Yan. Thanks for watching. Yan. Yan ang inano sa amin ng mga nagte-therapy, kailangan mo itaas, angat-angat niya yung kamay niya. Masakit yung kanan kamay niya, hindi niya masyadong maiangat. Thanks for watching. God bless po.